Ano ang nangyayari sa kaluluwa sa kabilang buhay? So first, i-define muna natin ano ba ang kaluluwa. And then pangalawa, i-assume ko na yung kabilang buhay na tinutukoy ay yung kamatayan. And actually, big question ito. Kasi maraming mga tao nagsasabi after mamatay ang tao, yung iba sinasabi nila diretso na agad sa langit, yung iba naman sinasabi nila diretso agad sa impyerno kapag masama, at yung iba naman sinasabi na parang may stopover o tinatawag na purgatorio. So tingnan natin, ano ba talaga ang sinasabi ng Bible tungkol dito? So kailangan balikan natin sa simula. Sabi sa Genesis 2 verse 7, nung nilikha ng Diyos ang tao, hiningahan niya ito. No, ibig sabihin may breath of life. And then finorm niya yung tao from the dust of the ground, or ibig sabihin sa alabok. At yung tao naging kaluluwang buhay. Ang tao naging living soul, o ibig sabihin buhay na kaluluwa. Hindi may kaluluwa na parang separate sa kanya. So hindi hiwalay ang kaluluwa sa kanyang katawan. At hindi rin parang merong biglang usok na lalabas sa katawan kapag namatay na siya. So sabi rin dito sa Ecclesiastes 12 verse 7, kapag namatay ang tao, yung hininga ng Diyos na binigay niya sa tao, babalik sa kanya. And then, yung kanyang katawan or yung dust, yung alabok, ay mananatili sa lupa. Again, ang sunod na tanong, conscious pa rin ba yung tao kapag siya ay namatay na? Dito papasok yung nangyari sa tagpo nung buhayin ni Jesus si Lazaro. Nung nabalitaan ng ating Panginoong Hesus na namatay si Lazaro, ang sabi niya sa mga alagad sa John 11 ay si Lazaro ay natutulog lamang at siya ay pupunta doon para gisingin lang siya. And exactly, nung bumalik na si Jesus doon sa lugar kung saan namatay si Lazaro, hindi niya to tinawag galing sa langit, no? Sinabi niya na, Lazaro, bumaba ka, o di kaya naman, Lazaro, umakyat ka galing dyan sa impyerno, hindi niya sinabing gano'n. Di kaya, Lazaro, pumunta ka muna dito saglit, bumaba ka muna dyan sa stopover mo or dyan sa purgatorio. Wala siyang sinabing gano'n. Ang sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Ibig sabihin, kung saan nakalibing si Lazaro, dun lang din siya nanggaling. Ibig sabihin, wala siyang ibang pinuntahan. Hindi rin siya nanonood kila Jesus, kundi ang sabi ng Panginoon, siya ay natutulog lamang. Kaya nung kanyang buhayin ulit si Lazaro, pinabangon niya lang si Lazaro at pinalabas. So ginising niya lamang sa pagkakatulog. Eto pa, sabi sa John 20 verse 17, nung si Jesus ay muli nang nabuhay, hindi siya agad directly umakyat sa langit. Now, ito yung malinaw na sinasabi ng Bible. Kaya meron talagang hope kapag namatay ang isang tao, lalong higit kapag nananampalataya siya sa Panginoong Hesus. Sabi sa 1 Thessalonians 4 verses 13 to 18, gigisingin niya ulit, no, yung mga nananampalataya sa kanya na namatay sa kanyang muling pagbabalik. So gigisingin niya hindi sa moment ng death kundi sa kanyang second coming. So anong nangyayari sa kaluluwa pagtapos niyang mamatay? Hindi siya gumagala, hindi siya kung saan-saan pumupunta, kundi natutulog lamang. Natutulog at naghihintay na gisingin siya ng Diyos, lalong higit kung siya ay mananampalataya ng Panginoon. Bagaman hindi ito instant, pero darating ito. At ito yung dakilang pag-asa nating lahat na sumasampalataya sa Panginoon. So again, comment down below kung anong masasabi mo dito. Share mo na rin sa mga tao na kailangan din ng ganitong klaseng information. God bless.